Sa Lord, yung habang ito. Amen. Taas ng energy ni boss. Pakataas talaga. Amen. So welcome sa ating Youth Life Service ngayon. Akala nyo club, ano? Tayo yung club, siyempre. Inabang ako yung lingon mo ulit sa likod eh. Hindi. Wala sa ulo. Amen. So, yan, partner. Ayan, alam ko na na-miss nyo ako. Ay, na-miss nyo ako. Ay, ganon. Ayun, welcome po ulit sa bawat isa. Tayo po yung ulit naririto upang kumbaga mag-rest. Mag-rest ulit sa piling ng Lord upang ayun, alam ko napagod sa isang buong linggo. Pero ayun, tayo muli naririto upang masumpungan naman natin. Amen, partner. Tama-tama, kakarating ko lang ulit ng Pinas. Ako yung nagpagupit. Kasi nung mga nakaraang buwan, Koreano ako. Medyo kulot. Pero kakabalik ko lang. Muntik pa akong hindi makarating dahil ang ABS inakontak. At kaloka-like daw ni Daniel Patilla. Kakagupit ko lang. Pero siyempre, sabi ko, kaya pala medyo nagbago yung hairstyle mo. Oo, medyo. Tinawagan ka na. Oo. Sabi ko, naku, sorry po, may youth life po kami. Nauna na. Siyempre, priority si Lord eh. Priority naman, oo. Pero medyo tinatalo ko ni Kuya Andrew ha. Talagang pumunta siya doon sa may liwanag para pakita yung hairstyle niya na kulay red. Busy si Kuya Andrew. Amen. So magandang hapon muli sa inyong lahat at sa nanonood sa atin sa online. Amen. So yung bago tayo kung saan pa mapunta yan tayo muna tumayo. Yan, tayo. Amen, para tayo ay mag-praise and worship. Amen. Praise. Yan. Hello. Praise the Lord. So, magandang hapon po sa bawat isa. So, sige po, ngitian po natin yung ating mga katabi. At sabihin niyo po, nagagalak ako kapatid dahil narito ka. Ayan. Praise God. So, yan po, sabi po sa Psalms 104-5, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise You, Lord. We honor You, God. Thank You, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, Lord, ang patuloy mong pagsama, Lord God. Holy Spirit, Panginoon, Kayo ang manguna sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. And through Lord, that we acknowledge that apart from You, Panginoon, we are nothing, O God. Panginoon, patuloy kayong manguna sa gawain ito, Lord God. At hayaan mo, Diyos, na maranasan namin, Lord, ang pagpapala mo, ang presensya mo, Panginoon, Lord God. And any works, the enemies, we cast out in Jesus' name, Panginoon. Thank You, Father. Receive all the praises, glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Generation to generation, we worship You.
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People of Revelation. Walk from generation from generation to generation, we worship you, sing hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are good. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are good all the time, all the time. You are good. We'll say you are good all the time, all the time. You are good. Yes, you are good all the time, all the time. You are good. Yes, you are good all the time, all the time. You are good. You are good, Lord. You are good. Jesus, you are Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Worship you, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. You are good, Lord. Hallelujah. Yung the best mong pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Kapangyarihan, di mapapantayan ang iyong kadakilaan. Yes, Lord. Nag-iisang hari ng kaluwalhatian. Pagsabayan ay sa'yo kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Pangyarihan, di mapapantayan ang iyong kadakilaan. Nag-iisang hari ng kaluwalhatian. Pagsabayan ay sa'yo kailanman.
Yes, Lord. Sige po, patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating mga. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, God. Yes, Jesus. We praise you, Lord. We honor you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Tuloy ka na ang pinupuri, Panginoon. Sinasamba ng Diyos. Dakila ka, O Lord God. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy po tayong sumamba sa Kanya. Yes, Lord. We invite you, Lord God, into this place, Panginoon. Holy Spirit, Lord God, lead us, Panginoon. In Jesus' name, to true worship, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Yes, Lord. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Yes, Lord. Come on, sing. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Yes, Jesus. Rush me, Lord. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I
home when I'm away. Lord, have your way in me. Lord, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, ito lang yung meron kami, Panginoon. Ang aming pag-awit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na awitan ka namin, Panginoon. Sambahin, Panginoon, Lord God. Mula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy yung binibigay sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Diyos, na patuloy kaming umawit sa iyo, Panginoon. Sa mga oras at patuloy po tayong umawit sa iyo. Sabihin natin sa ating Panginoon. Gawin nating panalangin. Mayroon lamang akong sa libong buhay, di pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon kuman sa'kin, mag-iisang taglay, lanaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hubay. Minsan paawitin natin sa ating Panginoon. Mayroon lamang sa libong buhay, di pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hubay. Gaya ng dagat na hindi mapapagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Ikaw ay sabahin, wagas na pagsinda iyong hanapin ng awitin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Minsan pa, mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hanggan. Gaya ng dagat na hindi napapagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayaman
Wagas na pagsinta iyong higit. Wagas na pagsinta iyong higit. Wagas na pagsinta iyong higit. Kalakip ng awitin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayong yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, Lord, Hallelujah, Father God. Lord, patuloy kami na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord. Unang-una kami nagpapasalamat dahil ang bawat isa ay nakarating ng ligtas dito, Lord God. Salamat sa iyong paggabay, Panginoon, Lord God. At Lord, sa patuloy namin pagpupuri at pagpasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, ma-receive namin ang word na maririnig namin, Lord, sa mag-share, Panginoon, Lord God. At tanging salita mo lamang, Lord, ang maibahagi sa aming kalagitnaan. Balutan mo ng banal mong dugo ang puso ng bawat isa, Panginoon. At ma-receive namin ito, Lord, ng buong puso, Panginoon, Lord God. At maidala namin, Lord, sa pang-araw-araw ng pamumuhay, Panginoon. Manguna ka sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord. At Lord, patuloy, Panginoon, na kami magpapasalamat sa iyo. Agad-agad, Panginoon, Lord God. Lord, sa iyo lang po namin binabalik lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello. Praise. Amen. So, palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. The best clap offering para sa ating Panginoon. Amen. Kung bawat sa atin ay naibigay lahat sa Lord yung the best worship and praise para sa Kanya. Amen, partner. So hindi na natin, Kuya Tantan, patatagalin pa. Amen Tayo naman, dadako partner. na sa ating testimony. Ating kamustahan slash testimony. So, kamusta ka sa mga nagdaan linggo? Mga binigay na Lord, binigay ang Lord na blessing sa ating buhay. Bagamat meron mga minsan mga challenges, pero Amen, Kuya Tantan. na-turn into victory. So, sinong nais magpasalamat sa Panginoon ngayong Sino? Si Amen. Philip daw. Kuya Philip daw. Partner, sabi nga natin sa kanta kanina, kailangan papurihan at pasalamatan ng ating Amen. Panginoon. Amen. So ayan, palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya Philip. Amen. Hap! Oy, wala pa. Ayun, so sige po, tayo manalangin. Meron lang naman akong tatlong bagay na gustong ibahagi sa bawat isa. Yun yung tatlong bagay na testimony. Yan. So una-una, syempre yung kagalingan po ng aking ina, na po kasi sa mga lingid po sa kaalaman ng karamihan is na involved po sa isang motorcycle accident ang aking ina 3 weeks ago. So yun, 1 week siyang nasa ospital at after nun may findings na merong small bleeding. At nag-ano siya ng medication, 1 week din siyang nag-undergo sa medication. So inom ng gamot, and then after a week, nag-test po ulit siya. Nag-CT scan po siya, and then yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi na-clear na po yung small bleeding na nakita sa head niya. Ano po, kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kagalingan po. At the same time is napatibay din po yung pananampalataya ng pamilya namin. Siyempre, personally sa kanya po kasi yun nga, talagang sa kanya na rin mismo nanggaling na ang mga ganong kapagsubukan is mas nakakapagpalapit po sa relasyon niya at mas nakakapagpatibay sa relationship niya sa Lord personally po. Ayan. At yung pangalawa naman po is sa trabaho naman po, thank you Lord sa bagong trabaho. Ako po ay nag-resign na po sa card at next week po is ang huling linggo ko na sa card. So yun, ang huling linggo ko na sa card. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa doon sa work na matagal ko na ring ipinag-pray at lately lang ako na binigyan din ako ng word ng Lord. Ano po yun nga, isa Deuteronomy ng kwento ko ng Pastor Eli na go, at saka yun nga, talagang sakupin mo. Sakupin mo, ibig sabihin yung purpose mo kung bakit tayo dinala sa company is yun nga, to spread His words at yun, magkaroon ng magamit, mightily ng Panginoon, at yun, Jesus name, at talagang
maging maayos yung exit at saka yung pagpasok ko sa bagong kumpanya. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yung mga dinemand ko work from home, yung mga setup po is yun, binigay sa akin ng company, at alam ko na favor yon ng Panginoon, tsaka favor din yun sa pag-exit. Kasi dapat 90 days, meron kaming 90 days notice na pag-exit, lalong-lalo na po sa role ko. Siyempre, ako po yung senior po sa position namin. Dapat 90 days po yung guguguling ko sa pagta-turnover. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa favor niya na ginawang 30 days. Kaya yun, ang huling linggo ko na next week. At saka yun, yung pangatlo is yung birthday ko kahapon. Anong isang araw. So next year ulit, birthday ko ulit. Ayun, nagpapasalamat ako sa fruitful year na binigay sa akin ng Panginoon, no, sa ministry, no, nagamit tayo, at saka yun nga, sa company, sa career, sa family. Tsaka yun, nagpapasalamat din talaga ako sa fruitful year na binigay ng Panginoon sa akin at sa bawat isa sa atin na paparating pa. Yun. So thank you, Lord. Amen. Happy birthday naman. Happy birthday naman. Amen. So palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya Philip. Talagang another year na pagsama dito sa. Amen. Hello. Parang sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Amen. talagang yung favor talaga ng Lord. Amen. Talaga Amen, siyempre. natin aasahan talaga sa oras ng ating pangangailangan. Amen. Amen. Tama, nagchat-chat na siya sa card, Alis na ako. Baka magpaalam na ako sa church. Magpaalam. Pero syempre, alam naman natin na merong mga hindi naman talaga totaling sinasara ang Lord na mga pintuan sa ating buhay. Meron lang siyang bubuksang mas maganda. Amen. So do it again, Lord, sa buhay ng bawat isa, yung bagong opportunity. At syempre yung healing, kung meron mga pinagdaraanan ng ating family. Amen. So healing upon healing. Tsaka Sa pangalan ng Panginoon. meron pa siyang isang muling linggo. Oo nga. Amen. Pagkakataon pa siya. Amen. So yan. So sino pong nais na magpasalamat sa Lord? Amen. Ayan. Ayan. Palakpakan natin ang ating napaka-pogi talagang engineer, JJ Katapang. Amen. Praise God. Yan. Mas nice ko lang magpasalamat kasi ayaw nila yan. Ayan. So, magpapasalamat ako sa Lord itong nakaraang week nung kami nagbora ng aming family. Salamat sa Lord dun sa gift of, ayun nga, yung enjoyment, yung saya. Although, ayun nga, medyo days before dun sa flight, medyo nag-aalangan na kasi may bagyo, yung bagyong Enteng nga. Ayun, medyo nag-aalangan si Mami kung tuloy daw po ba yung flight, ganyan, cancel ba, ganyan. So, ayun, salamat sa Lord kasi hindi naman na-cancel, natuloy pa rin. And thank God sa good weather na pinrovide niya. Talagang nung nandun kami sa Bora with the family, talagang nagpe-pray kami na sana maganda yung weather, sana araw, para naman ma-enjoy ni na Mami, Daddy, ng family yung Bora experience, kumbaga. Tsaka first time din nilang lumipad sa aeroplanong ganun. Kaya ayun, salamat sa Lord dun sa gift ng relaxation na pinagkaloob niya. At isa pa, yung sa gift ng sa pag-iingat. Kasi nung pabalik na, nung Thursday, medyo nung nasa aeroplano, medyo nagto-turbulence, mga ganyan. Talagang mauga yung aeroplano. So si Mami, si Daddy, talagang magkaawak kamay, nagpe-pray talaga maigi kasi takot na takot. Kasi may pababa yung aeroplano, so bigla umangat. So parang lahat kami, parang napataas sa sa aming mga upuan, parang nag-roller coaster ganyan. So talagang nagsigawan pa yung mga tao, talagang nandun yung, kita naman, yung mga natatakot, talagang mapapray talaga sila eh. Pero ayun, salamat sa Lord dun sa pag-iingat na although first time ni na Mami, sana hindi sila natakot na baka ulit pa uli, ganyan. Pero salamat sa Lord kasi ayun, nandun yung pag-iingat niya despite nga nun sa nagkaroon ng bagyo, may turbulence, may parang naging problema pa dun sa communication ng mga piloto, ganyan. Salamat pa rin kasi pag nasa airplane ka, kapag wala ka talagang magagawa, kung ma-aksidente yun, talagang deads lahat. Ganyan. Kaya salamat sa Lord kasi talagang pinag-iingat niya. Kaya narinig ko nga yung mga nandun, mati yung mga pagka-landing, nagpalakpakan sila. Talagang masayang masaya kasi ayun, naka-arrive naman ng safe at ang mga lalatong pasahero. Ayun, at kahit ako medyo, syempre medyo may takot din, pero andun pa rin yung peace na nanggagaling sa Lord. Kaya sabi nga kanina sa word na bakit nga ba matatakot? Why would you fear for your life? Kasi kasama naman natin ng Lord, di po ba? So ayun, salamat sa Lord na mas natakot pa ako dun sa kalagayan ng asawa ko kasi medyo
Masama ang pakiramdam eh. Mas tulog lang buong biyahe, masakit ulo, ganyan. So ayun, salamat sa Lord dun sa give protection, dun sa healing, at dun sa enjoyment ng family namin ni Leanne, syempre. Yeah. Amen. Praise God. So yun, do it again, Lord. Do it again sa next vacation with the family. Amen, amen. Thank you, Amen, Lord. amen. Sa buhay ni kay JJ. Ayan talagang hindi daw natuloy yung bagyo kasi Amen. masama yung panahon. Tama, part. Ay, iba ba? Kinan sila, ano? Kinan sila. Hindi Amen. natuloy. Talagang kitang-kita naman talaga natin sa balat ni Engineer. Amen. Yung talagang, Nak naman. Hindi, yung ganda Ayan, ng ayan. Boracay. Na, kumbaga. yung plate mo, kamusta din? Like, muntik nang umabot, ay nalubak lang. Pero nakalampas na sa lubak, nagpalakpakan din. Amen, amen. Iba pala. Ibang plate Ibang pala plate ito, yun. airplane mode ito. Sa cellphone nga lamang. Pero syempre, do it again, Lord, sa buhay ng Amen, amen talaga. someday tayo makakasama din ng ating family Amen, sa kung amen. anong ginagawa ng Lord sa buhay ni Kuya JJ. Tayong lahat ay in Jesus name ay Amen. mangyayari din yun sa buhay Yes, kuya, natin. tama, Amen. tama, So, tama. talagang praying sa buhay ng bawat isa yung Amen. enjoyment and travel na kasama ang Lord sa buhay natin. Amen. Talagang kahit saan tayo magpunta talaga, ang Amen, baon talaga amen. natin is panlaban talaga natin is Amen, prayer amen. talaga. Tanong ko lang, nag-beach ka nung nakaraan itong ano? Anong Parang medyo- 2 weeks na ako nag-beach. Okay na. Kaya pala medyo Pero, anyway, So, yan. Tayo dadako sa ating sunod na. Nak, meron pa daw. Hindi nga, tinitingnan ko lang kung magagalit siya. Kung Pero, magre-react. amen, kung magre-react. Pero yan, sige. Tawagin natin ng ating kapatid na si Ate Clarence para magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Ayun po, good afternoon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat lang po ako sa Lord kasi last July 12 po, may nangyari pong incident sa akin sa Manila, which is ito po yung sa paa ko po. Natapunan po ako ng kumukulong cup noodles ko. Kasi po, nagsi-seizure po ako. Yun pong sa boarding house ko po, nag-iisa ako. Hindi ko po pag po kasi nagsi-seizure ako, hindi ko alam yung nangyayari. Naka-engine seat ako, tapos nanonood ako nung kay Tanggol. Tapos po, hindi ko po alam ako po'y sisinggahin. Nag-iisa po ako na hindi ko po namalayan yung paa ko po. May natapunan na po ng cup noodles. Tapos po nung pagka-seizure ko po, natulog pa ako. Tapos pagkatulog ko, sabi ko, bakit kaya ang hapde? Nakita ko po yung paa ko po sobrang bloated na. Tapos po in Jesus name po, dinala po ako nung kaibigan ko po sa PGH. Almost 1 month and a half po ako nagpapagaling doon. 4 days po ang follow-up. In Jesus name po, wala naman po akong binayaran doon. At saka po, ayun po, healing upon healing po talaga. Thank you po. Amen, amen. Amen, amen. Talagang kung mapapansin natin yung kamay ni Ate Clarence, Talagang- ganyan-ganyan. Pero, Kung yung gano'ng kalakas yung na. syempre, makikita yung yung Yun din. paggaling ng Panginoon. Talagang, Teacher pagpasok kasi. niya dito. Ayun po, thank you po sa Lord. Nalakas din yung 4 boss. months walang binayaran. Nalakas din yung Hindi, boses joke na lamang. yan, no? Amen, amen. Talagang nandun yung pagsama ng Lord. Amen. Si Andre. Kuya Andre. Wow, hindi nagtatawa rin. Amen. Ayan. So, Kagalingan amen, din amen, talaga. partner. So, nasa Manila pala si Ate Clarence sa PGH, Medyo malapit yun sa amin sa PGH. Dapat binantayan mo si Ate Clarence doon. Ha? Binantayan mo. Hindi naman nag-chat eh. Doon lang din kami around sa PGH. Pagka, nagkakwentuhan pa kami. Biro lang, Parang nag-online lang. Kaya nga. Pero yan, salamat sa Lord. Siyempre, yung healing na binigay, talagang Amen, amen. unexpected naman yun. So, Yes. medyo nadanggil lang ating noodles. Nak, hindi ikaw. Siya. Hindi, si Ate Clarence. Siya. Pero yun, salamat sa Panginoon. Yan. Siyempre, sa lahat ng ating testimony, sa ating pagpapasalamat Amen. At sa sa iba po, provision. sa iba pa na Amen. gusto magpasalamat sa Lord, ayan, next week, next week, ayan, Next meron week, ulit partner. tayong Excited ka, youth service. So, ayan, hindi natin, meron pa pala tayong Meron pa. Partner. yan. Tinatawagan po namin si Miss Janet para sa Yan. ating Ice breaker. icebreaker. Yun, balakbakan natin ng Lord. Ayun, hello. Ayan, Wow. so dako tayo sa ating icebreaker. Yan. Amen. So, hanap tayo ng partner. Yan. So, partner. Alisin natin. Yan.
Ayan, punta dito sa harapan. By partner. Lahat po, lahat. Lahat po, Ate Janet, lahat. Dalawahan lang. Sige, punta na yung may mga partner na dito, punta na dito sa harapan. Sige, sige, 1-2-1-2 na lang, 1-2-1-2. Game. Lo. Nawala. Sige. 1-2-1-2-1-2. 1-2. Ayan, sige. Si Peter. Paghihiwalay pa rin kasi kayo. Ni Philip. Tapos, Jay kayo ni, partner kayo. Tapos, kayo ni, sige, Ruth. Partner kayo. Partner kayo. Sorry. Partner. Partner po to. Ay, ito. Ito na. Ay, sila na lang. Ikaw. Kirby yata. So, yan. Ang mechanics natin is number Ayan. Meron na lahat. So, kayo na ba? Kayo na? Okay na, Ate Janet. Ayan, bali, magtapatan kayo. Yung mga by partner, magtatapatan kayo. Tapatan. Yan. Ayan, Tapatan, ganon. ano? Ayan, ganon. Pag ganon. Pag ganon kayo, pag ganon. Ayan, okay na yan. Tapatan, anak. Ayan, pag ganyan. Hanay kayo doon, no? Hanay kayo. Ayan, Oh, hanay. tapatan. Hanay lahat ng mga partner. Yan, so ngayon, ang mechanics natin, ang title ng ating games is number and action. Ibig sabihin, bawat number may action. Gagawin nyo siya. Okay? Kunwari, number 1, turn around. Di magtatalikuran kayo lahat. Ayun yung number 1. So alam nyo, tandaan nyo, number 1 yan. O, balik na. Basta yung number 1, turn around. Turn around. Tapos number 2, clap. 1, 2, 3, tapos appear. 1, 2, 3, appear. Ayun ang number 2. Number 3,
Isip naman. Isip. Mabilis. Ayan. Ayan, number 3. Paano ba? Backflip daw, number 3. Sige. Sige, ganito lang. So, number 4, siguro ano? Back lang. 8-8 na lang, 8-8 na lang. 8-8, yan. So, yung number 1, turn around. Number 2. Number 3. Number 4. Okay, ayan, so, rumble number. Ikaw na magsabi. Ito, rumble number, dapat tandaan nyo yung tandaan nyo yung action. Hello. Sige. Ayan, Number. makinig. Ha? Number. 3, 2, 1. Salam baga? Okay, 1 muna, 1. Yan. 2. Oy, tanggal na yan. Tanggal na sila dalawa. Honest ha, dapat honest. 1, 2, 3, appeal. Okay. 4. Tanggal. Tanggal na, tanggal. Okay. Ready. 2. Tanggal. Dalawa. Tanggal. Tama ba ga? Sige. Ayaw nga pala. Okay. 3. 4. 3. 1. Tanggal na. Ready. 2. 1. Turn around. Tama ba yan? Dapat ano? Tama. Sila lang ang tama. 3. 1. 3. 1. 3. 3. 1. 1. 3. 1. 1. Okay na tayo. Palakpakan niyo ang mga sarili niyo. Leo. Anong natutunan? Anong natutunan sa mga nanalo? Anong natutunan? Makinig na maigi. Ako na. Amen. So, amen. Alam kong bawat ang bawat sa atin ay ready na tayo nakapag Palakpakan mo. Amen. Palakpakan natin ng Lord muna. Amen, partner. Hindi na natin papatagalin Yes, ang pinaka main course or pinaka mahalagang part ng ating program ngayon, syempre, ang ating Word of God. So, hindi na po natin papatagalin. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating minamahal na Bishop Jimmy Evangelista. Praise God. Galing ka ba raw sa beach? Ine-echo ko lang yung tanong eh. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, bago pala employer niya, saan ka ngayon, anak? Ano work mo? From home. Congratulations. So, yan ngayon ang bagong platform eh. Work from home. Meron kayo study from home? Preaching at home? Nauusan na ngayon yun eh. So, good afternoon mga young people, mga young pro. It is our day. Amen? So, ang ating tema ay ating sinususog dun sa ating tema ng buong buwan ng September, guided and guarded. Sabihin natin, guided
Noong nakaraang buwan, ang ating binigyan ng focus, yung pagiging faithful to become fruitful. So, ibig sabihin, everyone, ay naging faithful tayo sa maliit na bagay, pagtitiwalaan tayo sa malaking bagay. And God's faithfulness always show the fruits. Dahil ikaw yung makikinabang dito. Akala natin ang blessing ay kay God na sa Kanya ang balik. Hindi. Ang balik nito ay sa atin. Naalala ko nung ako ay nagpunta ng Korea, meron doon isang preacher kasi yun ay Bible school. Ang ganda lang yung tinuro nung pastor. Siya ay Koreano pero may interpreter. Na ang sabi niya gano'n, everything you do it for yourself. So may something question sa akin yon. Lahat ng bagay ginagawa ko sa sarili ko, hindi ba sa Diyos? Di ba? Yung palagibin na yon. As Christian, instinct na sa atin na lahat ng gagawin natin to glorify God. Di ba? Amen? Sa ating pagsamba, ito para sa Panginoon. Then ang ibig sabihin pala, at the back nun, lahat ng gagawin mo ay ang bunga, ikaw ang makikinabang. Amen? When you pray, it is not for God. Yung benepisyo ng answer prayer nasa iyo. Amen? So, ibig sabihin, everything I do it for myself. Given na yung suggestion. Sabihin, nakakita naman kayo ng boomerang? Pag inihagis mo, something like that, di ba? So, sabihin, ginagawa ko ito, babalik sa akin. Nagtanim ako, huaan eh. Nagpray ako, sa akin answer prayer. So, ibig sabihin, ay ang salita ng Diyos, Isaiah 55, verse 9 to 10, higher than His thought is higher than our thought, His ways is higher than our way. Kaya sabi doon, the word of God will not return to me void. Will not return to us void. Ibig sabihin, ito hindi babalik na walang kabuluhan. As we declare and as we study the word of God, bumabalik ito sa atin. Hindi bumabalik sa Diyos na walang kabuluhan. Ang sabi doon, I will accomplish what I desire. Sabihin natin, accomplish. So ngayon ay nando pa rin tayo sa guided and guarded. Buksan natin ating Bible sa Psalm 48 verse 14, Psalm 48 verse 14, Psalm 31 verse 3. Awit, Kapitulo 48, talatang 14, and Awit 31 hanggang 3. Ang sabi sa wikang Ingles, for such is God, our God forever and ever. He will guide us until death. So, alam natin ito. Ang Diyos ay Diyos natin kailanman. Sa buong panahon, siya ang patnubay. Amen? Sabihin natin, sa buong panahon. Ang ganda na sinabi dito eh. Kaya ko inilagay English. Kasi sa English, para bang, He will guide us until death. Pero sa Tagalog, ang ganda, sa buong panahon, siya ang patnubay. Diyos, patnubay ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, tag-ulan man, tag-araw, tag-tuyot, tag-yelo, ano ba ang season natin? He is still God. He will protect us and guiding us. Sa panahon ng kasaganaan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kalakasan, sa panahon ng sakit at karamdaman, God is guiding us. Ang sabi sa Ingles, unto death, sa Tagalog, sa lahat ng panahon. Kaya sa atin, hindi totoo yung pag sinabing Agosto ay ina-Agosto. Kawawa naman yung may birthday ng Agosto. Ako yun. Ibig sabihin, para bang ang panahon ngayon tagwala, ang panahon ngayon taghirap, ba't ganon, ang hirap ng buhay. Hindi eh. Kung malaman mo lang kung sino at kilalanin mo ang Diyos, ng Diyos ng lahat ng panahon, hindi ka maapektuhan ng anumang panahon. Kundi ang sabi ng ganoon, He will guide you
till end. Ika'y gagabayan niya. Amen? So, ang topic ko ngayon ay getting to know Him. Sabihin natin, kilala mo ba siya? Amen. Getting to know Him. So, sino dito ang may susi ng bahay? O, may, di ba? Ikaw may susi. O, susi ng motor, susi ng kotse. Paglabas mo ng bahay, iiwanan mo ba yung susi ng bahay mo sa hindi mo kilala? Halimbawa, may hinihintay kang tao, ay kapitbahay, ito ang susi ng bahay ko. Baka may bisitang dumating, ikaw na bubukas. Di ba? Amen. O kaya naman, yung sasakyan mo, pinarada mo, bagay, uso naman to sa mga hotel. Yung talagang class na hotel na pagpasok mo, may driver na sasalo. So, mga social yan ganyan eh. Pero, common sense, hindi mo ibibigay yung susuy mo sa hindi mo kilala, na hindi ayos ang pagkakilala mo sa kanya. Right? Amen. Kaya, napakahalaga nun. Kaya nga sa boyfriend-girlfriend, meron tinatawag na getting to know. Wow. Sabi mo, getting to know. Kaya pag sinabing, ano ba ang stage nyo? Getting to know pa lang. O, di ba? Amen? Ba't nakangati ang aking apo? So, saan nyo sa Diyos, napakahalaga na kailangan mo makilala ang Diyos na magbabantay sa iyo sapagkat maraming ang kilala sa Panginoon, karpintero, ang may kilala sa Diyos, healer lang. Kaya makita natin sa Matthew chapter 18 ay meron sinabi dun eh, si Jesus ang sabi gano'n, sino ako sa inyo? Sabi, you are the prophet. Sino ako sa inyo? You are Jeremiah. Sino ako sa inyo? You are John the Baptist. So marami. Pero pagdating kay Peter, ano sabi nga nun? Amen? How about you? Sino ako sa iyo? Ano sabi? Ikaw si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano sabi ni Jesus? Blessed are you, Peter. Why? Because it is not revealed to you by man, but my Father in heaven. So that I will give you the keys. Amen? Nakuha nyo? Kaya naman, ibinibigay ko sa iyo ang susi. Kung ano talian mo dito sa lupa, tatalian sa langit. At kung ano kalagan mo sa lupa, kakalaganan dito sa langit. So, ang ibig sabihin, ang Panginoon, ine-extend ang trust. Ini-extend yung guide niya doon sa kilala niya at kinikilala siya. Kasi, ang tanong ko, sige, sabi mo sa katabi mo, sino sa'yo si Jesus? O, sino, di ba? Sino dito nabautismo na sa tubig? Okay, everybody, di ba? Di ba pag ikaw ay umahon sa tubig, may sinisigaw ka? O Andrew, tanda mo yung sinigaw mo, ikaw umahon sa tubig? Ano yung sinigaw mo? Jesus is my healer. So tama yun, kaya sabi ni Jesus, I will heal you. Amen? O sino pa dito nagsalita? Nung binautismuhan? Tess sabay. Nabautismo, anong sinalita mo? Jesus is my Lord. So, ang ibig sabihin, napakahalaga ang ating pag-aaralan sapagkat getting to know Him. Kilalanin natin patuloy ang Panginoon. Dahil nagpapakilala siya. Amen? Amen ba? Okay, tuloy tayo. Ano ang sabi ng Psalm 31 verse 3? For you are my rock, my fortress, your name's sake, you will lead me and guide me. Oh, you will lead me and guide me. Sabi ng Psalm 31 verse 3. Oh, again ha. For you are my rock. Sabi natin, rock. Fortress. For your name's sake, you will lead me and guide me. Ibig sabihin, pangungunahan mo ako at babantayan. Aalagaan. So, He is my rock. So, ibig sabihin, nagpapakilala ang Diyos mong pagtitiwalaan ay rock,
Ang Diyos mong pagtitiwalaan ay strong. Ang Diyos mong pagtitiwalaan ay fortress. He is my rock and fortress. Sa Hong Kong, meron doon, pag kami nakasakay sa tram o bus, pagpupunta kami sa North Point, mula doon sa Wan Chai, magbabas ka. Bago ka makarating, kung tramang sasakyan mo, bago ka makarating doon sa North Point, yung terminal ng tram, dadaanan mo yung tinatawag na fortress. Ang tawag doon, Fortress Hills. So, ako yung nagkaroon ng tanong, ang taas na building, yun ang pinakamataas. At nung bisan ako ay naglalakad, bumaba ako, sabi ko, ba't ang nakalagay fortress? Abay, tutoy, Pilipino eh. Ang tinanong ko, alam mo ba yan, giba na ang lahat ng building sa Hong Kong, yaan ay buo pa. Bakit? Dahil ang pundasyon niya purong bato. Yung bato niyan, binutas at doon sinumula ng pundasyon. Eh sa atin, lupa, nilalagay lang ng simento kaya nagiging bato. Pero yun, purong bato. So, pinapakilala dito, your God and my God, my rock and my fortress. Ang ibig sabihin, unshakable. Sabihin natin, unshakable. Hindi kayang yanigin. No? Hindi kayang yanugin. Hindi kayang mabago. Kaya yan ang Diyos na kikilalanin natin. Amen? Nais mo makilala si Lord? Kasi siyempre, Lord, ikaw ang magagay sa akin. Sino ka ba? Siyempre, di ba? Sabi nga ng Bible sa Matthew pag bulag ang umaakay sa iyo, kapwa kayo mapapahamak, dadaling kayo sa kapahamakan. Kasi bulag Pero purihin ng Panginoon, ang umaakay sa atin ay makapangyarihan Diyos. Amen? So tuloy tayo. Meron akong nilagay dito, we need the following to discover the power of His mighty work. Sabihin natin, mighty work. O power of His word. Ang unang-una ay tinatawag na knowing. Sabihin natin, knowing. Kilalanin natin siya. Sabihin na, knowing. Siyempre, nagpapakilala ang Diyos, kikilalanin mo siya. Kaya nga sabi ang Diyos nagpapakilala sa John chapter 5 verse 39. Na you diligently search the scripture because by them you possess the eternal life and through this you will know me. Makikilala mo siya. Si Kristo hindi makikilala sa magazine, sa Inquirer, sa Star. Makikilala mo si Jesus saan? Sa Bible. Kaya to know Him, open the Bible, read the Bible. Kaya meron tinatawag tayong four gospel. Ang ibig sabihin ng four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. The gospel of Jesus according to Matthew, Mark, Luke, and John. Diyan mo makikilala si Lord. Yung kapanganakan niya, amen, paglaki niya, pagmi-ministry niya, at yung pagmi-ministry niya, nagpagaling na siya sa Book of John, hanggang sa ay pag-alis sa John 15. Hanggang sa ipinako sa krus, hanggang sa naging nabuhay na muli. Kaya, kung gusto mo makilala Panginoon, siguro magkaroon sabihin ko sa inyo na talaga pumokus tayo. Lord, gusto ko makilala talaga. Amen? Hindi lang healer. Hindi lang Lord. No? Hindi lang provider. Nagpapakilala sa atin. Kaya you need to know Him. The second one is you need to follow. Following Him. Kasi knowing Him, then following Him. Imposible naman makilala mo, hindi mo naman susundin. Right? Amen? He is our guardian. He is our guard. And He the one who guide us. Kaya Lord, susunod ako sa iyo. Kasi bakit? Siya nakakaalam Anak, do not turn to the left, to the right. Okay, di ba sabi ng Bible? Focus ka. Huwag kang paliko-liko. Amen. Mamaya pupuntahan natin yan. Ilang mga points patungkol sa knowing Him and following Him. Then the third one ay obeying Him. Talagang hindi lang tayo susunod sa Kanya, ay talagang buong tapat tayo na susunod. At the last one is serving Him.
Marami nagkakaproblema, no? Dito kayo tumingin. Marami nagkakaproblema to following Him. Bakit? Hindi niya kilala. Nasayahan lang siya. Right? In-invite siya, nasayahan lang. O, yan saya sa Life in Christ. O, nakakilala ka ng sister. Pero hindi. No? Another option lang yung magkakilala tayo. But the reality of our gathering is to know Jesus when we gather together. Amen? Amen ba? Kaya hindi lang natatapos yun doon. Kasi ba't merong hindi makasunod, hindi makapaglingkod na nag-i-struggle siya? Siyempre, ang simula nun ay knowing Him. Amen? Knowing Him. Pag hindi natin talaga kilala si Lord na pinaglilingkuran, sabihin mo, Lord, ano ito? I've been in the ministry for 37 years. Binata pa ako, nag-asawa ako, 28 ako. O sino dito 28 na? Taas ang kamay. Okay. Oh, lakas ng loob mga babae, you girl. Sa lalaki, sino 28? Ngayon, pwede na. Pwede na maghintay ng 2 taon. Kala nyo. So, ibig sabihin, meron tinatawag na maturity. Sabihin nga natin, maturity. Yung knowing Him ay hindi matasabi lamang na kilala mo, kundi madala ka doon sa greater maturity of following Him. Kaya dumating man ang paglilingkod, may pagsubok, hindi ka susuko. Kasi bakit? Na-mature ka habang ikaw ay kinikilala mo si Lord. Amen? Alam niyo, no, ako ay kabataan, ang dami ko din kasabay. Doon sa aming baryo. No, ay kinilabutan lang, naglingkod na kay Lord. No? Umiyak lang. Lalo nung dumating yung aming binatang pastor. Para si Tom Cruise, totoo yun, ha? Pag yun initan, ang pula-pula nito. So yung mga young people. No? Ibig sabihin, ang dami talaga, buho sa mga kabataan. Yung nga lang, kay Tom Cruise nakatingin. No? Amen ba? Pero dumating nga sandali, binamature sila na hindi na talaga kay Tom Cruise sa pastor nakatingin, kundi kay Jesus na. Amen. Amen. Sabi mo, ba't ka narito? Yeah. So, kailangan better to know Him deeply, and that knowing Him is madala doon sa maturity. Kasi sa following Him, marami tayong sakripisyo. Amen? Marami kang aalsin. Marami kang bibitawan. Amen ba? Amen? Kasi talagang to obey God, to know Him, to love Him, to hate evil. Ano, di ba? Ang hirap. Di ba? Naalala ko nung ako'y nagtatrabaho sa San Miguel, talaga ang hirap. Biro mo doon, pag ako'y umiinom sa production, nagtatago pa ako. Pupunta ako sa loob ng linya. Ay, hindi na makita sa taas. Supervisor na sa taas. Puro conveyor. Nandun ako sa ilalim. Lalo pag ako'y palabasan na 2:00, kung mga 6. Pero alam nyo, no, ako'y na-born again. Yung supervisor pa nagpapainom. O, born again, halika nga dito. O, inumin mo yan. May talagang tukso. Samantala, si Sir, pinipilit hulihin. O, hindi kita hulihin. So, sa pagsunod, kung hindi mo kilala sinusunod mo, mahihirapan mo i-give up ang mga bagay na kailangan i-give up. Amen? Pero kung kilala mo siya, hindi ka mahirapan. You easily follow Jesus Christ, and one day, you give your life to God, and now you're serving the Lord. Ang sarap pala. Amen? Hello? Amen. Kaya sabihin natin, getting to know. Okay, let us go to point 1. Ang unang-una, God we know is a righteous God. Sabihin natin, righteousness. Ang Diyos na nakilala natin at nagpapakilala sa atin ay Diyos ng matuwid. Sabihin natin, matuwid. Kaya, natural, pag siya ang gumagabay sa atin, dadalhin tayo sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakaganda yung sinabi ng Bible sa 2 Timothy. No? Tayo inaakay sa matuwid na pastulan, di ba?
Amen? Buksan natin ang Psalm 23 verse 3. Before we proceed for some references. Ano sabi ng Psalm 23 verse 3? Ang sabi diyan, He restore my soul. Sabi natin, restore my soul. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Ano ibig sabihin ng restore? Kasi yung soul natin, dating makasalanan. Ang soul natin, dating nahiwalay sa Diyos tayo. Kasi alam nyo ba, ang number one affected ng tinatawag na world ay hindi lang physical, kundi ang soul. The way you see things, the way you hear, the way you feel, the way you smell, the way you lasahin o tingnan ng bagay. Kasi yun yung soul, yun yung nakalagay sa physical natin. Amen? Yung katawang panlupa natin, yan ang tahanan ng living soul. Ito yung nilikha ng Diyos sa Genesis, na ang Diyos lumikha ng tao galing sa alabok. At nung nakortehan ng Panginoon, imagine, ang ganda nun ha, hinugisan niya muna bago niya binigyan ng buhay. Hindi ba kayo nagtaka? Di ba? O sabihin mo, oo nga ano, bakit nga ba? Ito dahilan. Kasi pag ikay binigyan ka agad ng buhay at ikay hinugisan, baka magreklamo ka. Nako nyo? Amen? Kaya mula doon sa alabok, hinugisan muna ng Panginoon at doon nakita ng mahugis, tsaka niya hiningan. And became a living soul. Gumalaw na. Di ba? Eh siguro kung hiningahan niya muna bago niya hinugisan, Lord, ito gusto ko ha. Ikaw ang mamimili ng imaheng gusto mo. Pero He is the Creator, a perfect one who guide us and creating us. Amen? Amen. Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Yan ang the best creation. O, di ba? Iba-iba tayo. No? Dati, tamart. Pag kayo nasa airport. Ngayon, mata na eh. Sisilip ka sa mata. Kaya ang laking issue, yung nangyari sa Dubai. Nabalitaan nyo ba yon? Merong hinold sa airport ng Dubai kasi hindi ma-identify yung mata kasi pati mata may tato. Oh, nakita niyo, napakinggan niyo? Ilang araw siya nakahiga daw sa mga upuan sa Dubai. Hindi siya mapalabas. Kasi hindi ma-identify. Ginalaw niya yung complete creation ng God sa kanya. Na sooner or later, ina-identify ngayon yun. Dati, tamart. Ngayon, yun na ng mata na kaganon. Ay, nakakita na ba kayo nasa YouTube? Na kulay itim ang mata, yung pala pati mata, binurda. So ngayon, pinauwi sila. Tapos sabihin, there's discrimination. Mali. Kasi, batas yun eh. Kaya, ang Diyos may perfect design images sa atin. Kasi, special ang God sa atin. Kaya, tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, wala kang katulad. Nag-iisa ka lang. O, di ba? Iisa lang ang Kuya Renz. Naniniwala kayo doon. O, di ba? Iisa lang. Alam nyo ba, yan tunay na Pilipino. Kayo mangging kaligatan. Kasi si JJ may halong Kastila na to eh. Kaya medyo pumuti. Pero si Renz, Pilipinong-Pilipino. O, di ba? Ba't ba tayo napunta doon? So, ang point kasi natin dito, let us know Him because He is our Creator. Kasi pag kilala mo, ay talagang yung lumikha sa'yo, magpapaganda sa'yo. Yung lumikha sa'yo, magpapaunlad sa'yo. Yung lumikha sa'yo, ang ililid ka sa katuwiran because your God is a righteous God. Ano sabi na Psalm 23 verse 3? He restore my soul. Before our soul ay hiwalay tayo sa Diyos. We are a sinner. But when Jesus Christ come to our heart and we receive Him as a personal Savior, in knowing Him, ano sabi?
He guide me in the path of righteousness. Kaya, tayo ngayon ay ginagabayan ng Panginoon sa daan ng katuwiran. Kaya mapapansin nyo ito, dito ko tumingin, itong mapupunan nyo. Pag nakakita ka na ng mga worldly things, sabi mo, ay, iba na yung sense mo, di ba? Amen? Amen ba? Iba na kasi mayroong tinatawag na instinct. Ang tawag doon is spirit of conviction. Yun ang magbabantay sa atin, the righteousness of God clothed in ourselves, and that is what we call the conviction. He leaded us into righteousness. Amen? Lahat naman tayo involved sa mundo before. Ako noon, lalo na. Hiwalay ako sa amin every Friday. Naalala ko noon, pagkasweldo, yung barkada ko sa linya, Bandi! Bandi tawag ko sa akin noon eh. Bandi! Friday! Awas na tayo. Meron kami Friday sickness. 200. O pupunta kami sa clubhouse. Kami ng Cubao. Dati enjoy ako doon. Pero ito napansin ko, noong ako ay na born again, nakilala ko ang Panginoon. Nakakadalo na ako sa gawain. Napao ako. Pero alam nyo, pumapasok pala ako doon sa kwarto. Amoy pa lamang nung club, ang baho na sa akin. Tapos, pinagpapawisan na ako. Butil-butil. Sabi ng mga kumpare, nangyari sa'yo? Dati ikaw nangunguna sa amin dito, tuwan-tuwa ka. Ewan ko ba, masama pakiramdam para ako masusuka. At umorder na sila, magmag na beer. Bro, okay, alis na. Masusuka talaga ako. So ito ang share ko. Labas ako doon at tinaha ko ang Aurora. Going to Farmers. Kasi yung araw, ang sakaya, sa harap ng Farmers. Ewan ko ngayon, isa na babaan eh. Habang ako'y naglalakad, nawala yung ko. Nawala yung pawis. Na-release ako. Naging question sa akin. Then ngayon, eksakto, kinabukasan may Bible study. Doon sa likod ng apartment namin. Ito yung planta, doon ng boarding house, may Bible study. No, ang pasok ko 6 to 2. So nung 6 to 2 yun, paglabas ko, nag-shower na ako sa room. Sabi ko, kasi alas 4 nung araw, marunong ko mag-conga. Yung comba, wala pang drum set nung araw eh. Yun ang akin nila piniplay. Then matapos ang service, naiwan yung pastor, ako hihingi po ng advice o tanong, hindi ko alam kung ano po ito. Kasi may nangyari sa akin kagabi. Ano yun? Kinuwento ko, alam nyo nakangiti siya. Alam mo, ang nagre-resist doon, yung spirit na nasa iyo. Kasi yung katawan mo wala na sa tamang lugar. Kaya yung espiritu ay para ba nagigrieve. Amen? Do you experience that? Amen? Para ba may something wrong? Nagigrieve ka agad. Halimbawa, estudyante ka, biglang ikinalat yung leakage. Mali. Mayroong Samantalang nung araw ang mata natin lumaba. Diba? Enjoy ka pa. Pero nung kayo naging Christian, God leading us to the right path, hindi. Mag-aaral na lang ako. Amen? Amen ba? Amen? So, let us allow the Lord, He is righteous, to guide us. He will leading us into the path of righteousness. Amen? Hindi yung pag-control. Kundi anak, dito kita aakayin. You need to follow Him. Amen? You need to follow Him. And praise God, nung matapos yon, eto na naman, Friday na naman. Sabi no, hindi na, may gagawin ako. Hanggang sa dumating, nakita nila ako, kasi every Thursday may Bible study sa kantin. Nakita na ako nung dumadalo. Kaya kahit yung supervisor, born again na. Tinutokso na ako. Beer again. Born again o barn again. Ang dami tinawag sa akin. Nako, beer again yan. Inom. Sir, huwag naman.
born again. Di ba? So maraming pero as you follow Jesus, because you know Him, He will lead you to the path of righteousness, and the rest is now. Sabihin natin, Lord, thank you na pagtagumpayan ko. Amen? Sabi mo, yan ang Lord na dapat na makilala natin. Kaya ang topic ko ngayon ay getting to know Him. Amen? Pumunta tayo dito para magsaya. May pamerienda ba ngayon? Wala So, ibig sabihin, sa Sunday serving young people, we are free. Pero ito pala dahilan. Kaya pala kung pupunta doon, ay talagang ayoko maging lost command. Ayoko maligaw. Amen? Kaya tayo magpasalamat. Our God, He is a righteous God. Number 2, He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Sabihin natin, you are in good hand. Metrobank. Hindi pala. Metrobank kasi, you are in good hand. Di ba? Naalala ko nung araw sa Banco de Oro, para ka nakasandal sa pader. Bumaksak. Buti nila, binili ni Henry C. Na ngayon ay Banco de Banco Pilipino? Banco de Oro. So walang ibang kayang pagkatiwalaan. He is a trustworthy saying na mapagtitiwalaan mo siya. Amen? Sabi mo, tiwala lang. Ano sabi ng 119 verse 41? Awit 119 verse 41. May your unfailing love come to me, Lord, your salvation according to your promises. Then I can answer anyone who turn me, for I trust in your word. Sabihin natin, trustworthy. So yan yun. Getting to know Him. He is a trustworthy. Mapagkakatiwalaan si God. Hindi sumasablay. Amen? Nung kayo nagbigay ng buhay sa Panginoon, hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkamali. So allow me to example, si Ate Ellen yun, nung yan yung nag-work sa Makati, nag-resign yan, di ba anak, Sabi ko, nandito ka. Nag-resign siya bigla eh. Pa, gusto ko kasi sumuporta sa community. So, ang galing lang nung decision. Biro mo, ang ganda ng work mo sa Makati. Pero yung iniwanan mo yung gusto mo kasi nasa gawain ka rin. Dito na lang po ako mag-a-apply after a month. So to cut the story, our God is trustworthy God. What happened? Ang trabaho niya, tawid karsada lang na community hawak niya, ang Franklin. Dahil ang kanyang Bible study ng Ate Ellen nyo ay sa kabila lang, tatawid lang daw, triangulo na. Amen? Saka makakakita, ang lugar niya nagsasaksakan, mga adik, di ba? Pero purihin na Panginoon, kailanman, pag tayo gumawa ng desisyon, hindi ka nagkamali. Amen? Right decision ka. Ako, nung tinawag ng Panginoon, 1987. 1984, na-born again ako. Then, ayun, knowing Him, follow Him, dumating ang sandali ay meron ng calling to serve Him. 84, 85, 86, 87, naramdaman ko calling, wala na akong joy sa trabaho. Ay under promotion ako noon, humahawak na ako ng tao. Nadidestino kami sa iba't ibang lugar. Nadidestino ako sa San Miguel, Cebu, Coca-Cola Calamba, Coca-Cola Pampanga, ang dami na. Pag kumukuha yung engineer namin ng 5 tao, kung hindi ako una, ikalawa. Then, yun nga, uminit ako sa Panginoon. Wala na ako nyo. Gusto ko pag umuwi ako ng gatid, hindi mo na ako luluwas. Hindi ako makakat. Kaya alam nyo nangyayari, ang prayer meeting namin Santa Cruz, Lunes. Ang gagawin ko, doon sa aking shift, sa shifting, ako magpapang umaga ng Lunes, 6 to 2. So tapos ang Sunday service namin, ng bandang alas, kasi mga kabataan, nagluluto-luto pa kami noon. Aabutin kami alas 10. Pag uwi ko sa akin, Nay, gising mo ako alas 3, luluwas ako. Bakit? Ako po yung alas 6. Sabi tatay ko, ba? Di ba tayo sabay? 2 to 10? Hindi po. Nag-6 to ako. O sige, nilising ako.
Alas 4 na, doon ako sa Bukana, may LTV pa noon. Dito ko the story, pagdating na alas 6, naandun ako sa planta. Trabaho. Alam nyo, pag awas ko na alas 2, hindi ako uwi ng boarding house. Babalik ako ng Laguna. Kaya pagdating na alas 5, nasa Laguna na ako. Naglalakad na ako doon sa kanto ng Gatid. Makakasalubong ako ng mga ibang nandito ka. Sabi ng pastor ko, ba't nandiyan ka? Hindi ka luwas? Lumuwas po. Ba't ka umuwi? Dadalo po ako ng prayer meeting. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Tuntuhay pastor sa, Sabi ko, Pastor Jerry, ako'y bukas ay tututin na. Kasi nakipagpalit lang ako ng Lunes eh. Ano luwas nyo? Luluwas ako tanghali, sabay na tayo. Sabay na kami ng aming pastor. Ayun, sharing kami sa bus. At pag nasa bus, pag nakatikit na, Jimmy, tumayo ka sa stribo. Pag-preach na ako noon. Pero hindi kami nanghihingi. No? Kaya na makita natin, yung pala dinadala na ako ng Panginoon sa greater maturity and preparation for the service to God. Kaya ako yung unang-una young people na naging youth pastor. At unang-una naging pastor, recognized ng church na pastor. Kasi knowing Him, following Him, obeying Him, and serving Him. Kaya, He is trustworthy. Kung may mga desisyon tayo, seek God, the best ang ibibigay sa iyo. Amen? Sa Panginoon, delaying is not denial. Katulad ni Lazaro, yung pamilya nila ni Mary, di ba? Amen? So makita natin ay si Mary of Bethany, isang pamilya yon, kaibigan ni Jesus yung kapatid, si Lazaro. Very welcome si Jesus sa family. Kaya pag pumunta si Jesus doon sa pamilya ni Mary, nasa paanan kagad si Mary ni Jesus. Si Martha nagpe-prepare ng pagkain. Nung magkasakit si Lazaro, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng kapatid ay pumunta ka, yung kaibigan mo may sakit. So 3 araw ang lumipas. Nung dumating, patay na kaibigan mo. Ano sabi ni Jesus? Hindi, natutulog lang. So, mapanghahawakan ba natin na delay na eh. Kaya mo panghawakan? Delaying is not denial. Amen? Amen. In His time. So, si Kuya Philip nyo, alam ko yan na nag-a-apply talaga yan eh. Gusto niya. Pero, God's perfect time, anak, talagang naandoon. Kasi He is trustworthy. Siya yung mapagkakatiwalaan. O sabi mo, huwag ka mag-alala. The God who guiding us, He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan siya. Amen? Wala sa kanyang doubt. Yes. Naalala niyo ba yung kwento doon sa bangin? May naglalakad na tao sa bangin, bigla nahulog siya gabing-gabi. Ay dire-diretso siya sa bangin, butin lang yung kanang kamay niya nakakabit sa sanga. Ay talaga sabi niya, Lord, mamamatay ako. No, tulungan mo ako. Ay may tinig na kanya narinig, bumitaw ka. Ay hindi siya bumitaw. Ay niya, lalo ko mamamatay. Bumitaw ka. So hindi siya nagtiwala. Hanggang sa madaling araw, bitaw. Lord, hanggang sa mag-uumaga, bitaw. Ay maliwanag na. Nung tinignan niya yung kanyang babaksakan, 1 dangkal na lang pala. Sabi ni God, hindi ka nagtitiwala sa akin. Akala mo, pag pinabitaw kita, mamamatay ka. Alam ko yun, di ba? Amen. Sabi mo, magtiwala ka lang. Huwag ka maghanin agad. Ay kung ba naman nung una sigaw niya, tumulong ang Panginoon, alas 12 ng hating gabi. Bitaw, nagbitaw siya, 1 dangkal Ay hindi, nagtiis siya. Bitaw, ayaw pa niya. Bitaw, ayaw pa niya. Nung umaga na,
Napatawa si anak, di ba? Minsan kasi tayo, to see is to believe. Nagiging sigurista tayo. Na bago ako sumunod, tinitiyak ko muna. Amen? So sabihin natin, trustworthy. Then, number 3, our God is true. Sabihin natin, true. He is true. Di ba sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. The one, the God who guiding us is true. Hindi siya yung false God. Hindi siya yung crucifixion God up to now. The God is true. He is risen from the dead. Amen? Siya'y nabuhay na muli. So, pagtitiwalaan natin siya. So, simple explanation lang. Number 4, God is faithful. Doon sa God is truth, ang ating verse dyan ay Psalm 119 verse 142. Ang sabi ng Psalm 119, 142, your righteousness is everlasting and your law is true. Sabi natin, may God is true God. Pag sinabing true God, may false God. Amen? May false God, may maling Diyos. Kaya nga, para maalaman natin, ang true God, according by the law. Kasi sabi dito, no, trustworthy, help me, ang sabi dito, sa Psalm 119, verse 142, the righteousness is everlasting and your law is true. Kaya pag ang buhay natin ay nakasalig sa law of God, the Bible itself, everything is true. Kaya nga sabi nga kung may gusto kong malaman, consult the Bible. Amen? Doon isang gabi, may estudyante nagtanong sa akin, ang tagal namin magtanungan kasi napakinggan niya. Hindi ko na sabihin kung sino yung pastor napakinggan. Ang napakinggan niyang preacher, si Jesus Christ pala, dumating na. Dumating na. Sabi ko, huwag mo na sabihin ng pangalan, kilala ko. In-screenshot pa yung pastor. Ayan po, oh. Controversial yan. Hindi lang yan dahil sa second coming, pati kay Yahweh. Controversial yan. So, para sa kanila, dumating na Panginoon. Bishop, give me an idea. So, ayun. So, binigay ko sa kanya mga verses. Kasi alam nyo, ang paliwanag, magiging makatotohanan kung Biblia ang sasagot mo. Nagkamak kami sa huli. Ito kapatid, isa lang maipapayo ko sa iyo. Ang Biblia nagsabi ng paghahanda, darating talaga. Pero ano sabi ng Bible? Maging handa tayo. Ibig sabihin, maging makadiyos ang sabing gano'n. Kaya marami, pinag-aaralan lahat ng doktrina, pero nahihiwalay siya sa pagiging makadiyos. Nagiging makamundo. Where is the truth about the issue? Purihin ang Panginoon, sabi noong estudyante, Bishop, pwede ba akong ilinya mo sa i-mentor mo ako? Magpaalam ka muna sa pastor mo, sabi ko. Kayo naman estudyante ng Bible School, we can communicate anytime. But, ang ating pundasyon ay salita ng Panginoon. Kaya sa atin, ay in the midst of faith shakening today, a loss of false teaching ang naglipa na, consult the truth, the Bible itself. In final, sabi ko sa kanya, hindi pa dumarating ang Panginoon sa Kristo. Kasi kasama ng pagdating ay meeting in the air. Papayag ka ba? Hindi tayo kasama? O diba? Ang pagdating ng Panginoon, sasalubungin tayo sa ulap. Nasasalubungin tayo. Pag nasalubong tayo sa ulap, nadala na tayo sa destinasyon, tsaka siya bababa dito, magre-rain siya. Kung ang dala niya ay pag-ibig, ang dala niya ay puot. Judgment na. Pero, hindi na tayo kasama doon. May tanong pa, tayo po ba'y nasa post-trib, mid-trib? Ang dami tinanong. Nasa kalagitnaan po ba tayong paghihirap?
Makakaranas ba tayo o bago maghirap, aalisin na tayo o sa kalagitnaan o matapos tayo maghirap? O, ganyan ang mga tanong. No? Sabi ko sa akin, hindi na tayo pararanasin. Ano pa ang ating pagkakilala sa Diyos? The Bible is true. Amen? Di ba ano sabi? Sa magtatagumpay, ibibigay ko sa inyo ang corona. Amen? O, so kailangan magtagumpay tayo. Okay, number 4, God is faithful. Number 5, God is unchangeable. Number 6, God is eternal. And God is light. So yan ang ating huli. God is faithful. Yung mga pangako ng Diyos, tapat siya sa kanyang pangako. Amen? He is the one who God guiding us, a promise keeper God. Amen? So ano pangako ng Diyos? O, kinin mo yun. Amen? And then another one is unchangeable. Hindi siya nagbabago. He never changed anymore. Hindi yung biniless ka, iniligtas ka. Anak, ayoko na sa'yo. Ang tao, ganun eh. Pero God is unchangeable. Di ba? Unchangeable. Di ba? Unmovable. Then, number 6, eternal. Our God is eternal. And last is light. He is a God of light. Sa Diyos, may liwanag ang buhay. Amen? Amen. Sabi nga natin, may liwanag ang buhay. Iba ang liwanag ang buhay, iba ang may liwanag ang bahay. Pag may liwanag ang bahay, may burol. Amen? Pero pag maliwanag ang buhay, tanglaw ni Jesus, nasa atin ang liwanag ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, yan yung Diyos na kinikilala natin. Kaya siya yung gagabay sa iyo. Amen? Sabihin mo, nothing to worry. He will guide us and guarding us. Tayo mag-pray. Lord God, sa iyo mapagpalang kamay namin tinatagubilin ang aming buhay. Ginaguide mo kami. Lord, salamat sapagkat ang nagpapakilala sa amin Diyos ay true, faithful, eternal, is the light, trustworthy. Lord, salamat sapagkat ang lahat ng katangiang ito, kapangyarihan, ay nasa iyo. Panginoon, maraming salamat bilang iyong mga tupa, akayin mo kami. Maraming salamat po, anihadog namin sa iyong aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hello. So, are we blessed po sa ating na-receive na word? Yan, so, ngayon po ay tago po na po tayo sa ating tithes and offering. Ano po? So, bago po yan, tayo po ay muna mag-pray. Yes, Lord God, Hallelujah Jesus, pinupuri ka namin, pinasasalamat ang Lord God. So, oras na ito, Lord, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga mensahe, Lord God, na aming na-receive, Lord God, through Bishop, Lord God. Lord, bless him, Lord God, sa inyong pong family, Panginoon. At Lord God, sa aming tithes and offering, Lord God, Lord, ito pagbibigay namin ito para sa iyo lamang, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, ito pa aming pagsama at panalangin. In Jesus we pray, our Lord. Amen. Amen. Yan. So, dito po sa ating tithes and offering, meron lang akong babasahin na verse po sa Malakay 3:10. Ano po? So, sabi po dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So, dito po sa ating tithes and offering, sabi nga po sa kanilang sa word niya is ang Lord is faithful po at trustworthy na po. So, dito po, lagay po natin isipin na itong bibigay natin sa Panginoon, ito ay wag po nating isipin na tayo mawawalan, kundi ito ay magbibigay pa sa atin ng blessings, ano po. Kasi ang binibigay natin is Lord of Lord, ano po, at makapangyarihan Diyos. So alam niya ang mga pangailangan natin, ano po. So sa atin na po, wag po tayo matakot
na tayo mawalan ng anumang halimbawa is finances o ano po sa pagbibigay ng Panginoon, kundi ito ang ginagawa natin is act of love po sa ating Panginoon. Ano po? So sabi nga po saan talaga sa word niya po is ang nagbibigay is kailangan may cheerful ang sa puso. Ano po, para hindi po nandoon yung alinlangan, para hindi po nandoon yung worriness sa ating puso. Ano po? So sa atin basta kung ano yung nasa puso natin, ano po, at ito'y bukas sa ating bukas ng ating buong puso natin ibigay sa Panginoon, ito'y tatanggap ng Panginoon kasi po nakita ng Lord ang ating puso, ano po, na siya lamang ang ating bibigyan, ano po. So sa atin na po, lagi po tayo mag-pray na ang ating bibigay is ito'y magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian at siya magbibigay ng blessing sa atin. Amen po. So, ayun po ang ating tithes and offering. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, Hallelujah Jesus, Panginoon, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamat, Lord God, sa oras na ito. Lord, maraming salamat muli sa word mo, Lord God, na aming na-receive. Lord, sa oras na ito, sa aming mga bibigay, Lord God, sa iyo, Lord, tanggapin mo ito, Lord God, ng buong puso, Lord God. Lord, iaalay namin ito para sa iyo lamang, Lord God, at ito ay galing sa aming mga buong puso, Lord God, at nandun yung kagalakan ng pagbibigay sa iyo, Lord God. Lord, ikaw ang bahala sa amin, Lord God, at bless mo aming family, Lord God, aming buhay, at ikaw man, Lord God, ang makita sa aming aming puso at isipan, Lord God, sa aming buhay. Lord, muli, maraming salamat, Panginoon. Ito pa aming pagsama at panalangin. In Jesus we pray, our Lord. Amen. Praise, ayan. So, alam ko na bless ang bawat isa, no? So, after natin, ay may 5 minutes lang. Bilis, 5 minutes na groupings tayo, then uuwi na tayo, no? So, sige tayong lahat ay tumayo para tayo ay mag-closing prayer. So let's pray po. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Panginoon, patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang liwanag sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. You are trustworthy, Panginoon. Panginoon, anong gawa ng kaaway na para manakaw ang iyong salita ay kinakansila namin sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa ginamit mo upang mahiyag ang iyong salita, Panginoon. Continue to bless him, O God, Panginoon. Kitatay Bishop, O God, healing upon healing in Jesus' name, Panginoon. Nandun na kalakasan, Panginoon. Long life in Jesus' name, Panginoon. Panginoon, sa mga darating na linggo, araw, Panginoon, nandun yung pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, sa aming pag-uwi, nandun na. Ingatan mo po kami, Panginoon, kung paano niyo po kami dinala sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Ganun din sa aming pag-uwi, Panginoon. Nandun na sasalubungin po kami ng aming mga pamilya na may ngiti at galak sa mga labi, Panginoon. Sa inyo na po namin itinataas ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, so